Recently, di ba, tinatarget nila ang Inday Sara dahil sa mga biyahe ni Inday Sara. Particularly dito yung nung pumunta si Inday sa Australia. Ano ang sinasabi ni Taratara? Ni Clarissa Taratara, okay, na dapat daw magpaliwanag si Inday Sara sa mga nagastos niya o kung ano yung mga napala ng taong bayan, mga kababayan, sa kanyang pag-travel sa Australia. Kung di ba naman julul ang Malacanang, ang mga bangag, ang mga addictus, sinabi na ni VP na ang kanyang travel ay what? Personal niyang gastos. Ito ay private dahil gusto niyang makapiling ang mga what? Ang mga OFW. Ito ay personal niyang plan or initiative at ito ay hindi ito official, kumbaga hindi siya under the office of the Vice President, kundi ito ay personal niyang gastos mula sa hotel, pamasahe and everything, at hindi ito ay galing sa opisina ng Vice President. At hindi ito nga official travel. Di ba? Dahil sinabi nga ni Inday, ay salamuha o makikipagkumustahan siya sa mga Pilipino sa Australia. Ngayon, ang ginagawa ng Bangag Administration, kailangan daw ay what? Magpaliwanag si Inday Sara, di ba? Mga ganito ganyan. Kasi nililis nila, tinitwist nila yung ginagawang kadyutahan ng Office of the President, of the Bangag President sa kanyang mga travel. Hindi nga ito official travel, mga kababayan eh. Gusto niyang makasama dahil inimbita siya doon. Pareho kaming inimbita, di ba? Pareho kaming imbitado doon sa Melbourne na yon. So meaning, kung hindi ito official travel under the Office of the Vice President, ang ginastos ni Inday Sara, which napailiwanag niya na, ay kanyang personal na pera. Hindi ito pinondohan ng gobyerno. Maliwanag yan sa sikat ng araw. Ulitin natin, pagkain, pamasahe at iba pa, di ba? Ito ay galing sa bulsa. Ngayon, kina-question nila, bakit daw ginagamit ni Inday Sara yung Office of the Vice President Facebook page para dito sa sa event na to, kung hindi daw ito ay ginastusan ng Office of the Vice President. Sabi nitong Taratara at sabi ni Lisa Tanas, when I say sabi ni Lisa Tanas, dahil ang nagkukumpas dyan kay Taratara ay ang Office of Lisa Tanas and the Bangag. Bakit ginagamit itong Office of the Vice President Facebook na ito? Siyempre, mga kababayan, Vice President si Inday, that's for transparency, para ipakita sa taong bayan yung kanyang public engagement. Right? So yan ang katotohanan yan. So kaya ginamit ni VP ang Office of the Vice President Facebook account. Pinapakita na sa inyong lahat na siya ay transparent, na ginagawa niyang nakipagsalamuha siya, nakipag-meet and greet, nagsalita siya, nagdiskurso siya sa mga Filipino sa Australia o Australian Filipino citizens. Yun po ang ganyang klaseng pagiging transparent ng isang Vice President, meaning, mga kababayan, open siya for public scrutiny at ito ay hindi lamang pansarili niyang interest. Kasi kung gusto lang ni Inday mag-jamming-jamming doon, okay? Mag-party-party, which yun yung ginawa ko after the event. Well, hindi naman ako public official. Pero kung babalikan mo si Bangag, pag nag-travel si Bangag, anong ginawa niya nung unang travel niya? Nung September, nung pumunta sa New York. Di ba nag-jumbagan sila ni Lisa Tanas? Sa eroplano pa lang, nung nalaman ni Lisa Tanas na in-appoint ni Bangag si Attorney Vic Rodriguez as Chief of Staff. Remember that? Ngayon, pag nagta-travel si Bangag, nung nagpatago, papunta Singapore, right? Yung Formula 1. Ano ba, mamaya pag-usapan natin kung ikumpara natin yung expenses ng Office of the President, yung mga entourage nila and everything. Di ba? Yung mga entourage nila, may mga namatay, may namatay pa. Di ba? Entourage ng First Lady Lisa Tanas. May namatay dito sa Beverly Hills. Kapag nag-travel si Bangag, loaded sila ng polvoron. Si Inday ba loaded ng polvoron? Nung nag-travel si Bangag, na sinasabi niya, di ba, noong 2022, 2023, in the past na nag-travel siya, para daw siya ay makakuha ng mga investors. Di ba? Nakakuha ba tayo ng mga investors? Umunlad ba ang Pilipinas sa ginawang pagbiyahe-biyahe ni Bangag? Ngayon, ang private engagement ni Inday Sara dito sa mga Pilipino sa abroad
ay ginagawa nilang issue kahit na ni isang sentimo walang ginastos ang Office of the Vice President o ang kaban ng bayan. Ngayon, ano pa ang pwede nilang ibato? Okay? Pinaliwanag na ni Inday. Ito ay what? Pakikipag-ugnayan, pakikiisa at hindi ito bakasyon grande. Kasi ilang days lang siya doon. I think sabay kami, hindi ko lang alam, same date yata kami bumalik sa aming mga kanya-kanyang bansa. Namasyal ba si Inday Sara? Pero actually, pwede siyang mamasyal. Kasi ano niya yun personal travel niya yun Hindi naman yun official function. Pero pilit na ginigiit nitong mga bangag na administrasyon na ito para pagpaliwanagin daw si Inday Sara sa kanyang travel. Bakit si Marcos Jr. hindi magpaliwanag? Kung ilang pulburan ang mga tinitira niya kapag nagtatravel siya. Ilang alak ang nilalaklak nila ni Lisa Tanas, 10 ng mga kampo nila. Diba? At bilang Vice President at anak ng dating Pangulong Duterte, ipinapakita lamang ni Inday Sara yung kanyang maaring obligasyon sa mga taong bayan. I think it's obligation, right? Para ipakita niya ang kanyang suporta sa mga Pilipinong sumusuporta sa kanyang tatay. Diba? Kaya nga itong mga Philcom na ito or Filipino community sa iba't ibang bahagi ng mundo ay talaga namang hindi umayaw ba yon? Hindi, talagang yung pagmamahal sa kanya, mga invitations ni Inday Sara. I think meron siyang invitations sa Korea, right? Saan pa ba siya? Marami siyang invitation sa South Korea, sa Qatar ba? Anyway, 'di ba? Ngayon, mga kababayan, wala na silang maibato dahil gusto nga nilang durugin si Inday. 'Di ba? Gusto nga nilang i-impeach. Na supposedly basura na yung impeachment na 'yan dahil 20th Congress na. Pero ginigiit pa rin. Sino nagigiit dyan? Si Lisa Tanas at si Bangag. Sinabi ko na yun sa expose ko dahil gusto nilang manatili sa pwesto hanggang forever. Diba? In-expose natin yan na gusto nila magpresidente si Tambaluslos sa 2028. Wala namang kaamor-amor ang tao kay Tambaluslos. Paano man mananalo yan? So the ultimate goal nila ay gurgurin si Inday Sara sa pamamagitan ng paninira nila at dyan sa impeachment na yan ng mga kasinungalingan na mga pagbabato sa kay Inday Sara, mga palangga. Anong gagawin natin ngayon? Puro kasinungalingan ang kanilang sinasabi laban kay Inday Sara sa mga travel na yan. Ngayon, sabi ko nga, hindi ito official function, pero si Bangag, ang kanyang mga travel, kasama ang mga pokokita, kasama ang mga bigatla, alpotera, lahat, tsuktsak-chenes. Pag umuwi sila sa Pilipinas, may dala silang mga crates, may dala silang mga malalaking boxes na mga pinamili or I don't know kung anong mga dala, hindi natin alam. Dahil syempre, pwede silang magdala ng pangsinghot or anything kasi nga, bilang isang presidente, si Bangag ay may immunity. So, he can carry kahit singot niya, supply niya, o kung ano pa man. Pero si Inday Sara na personal ang kanyang ginastos dito sa Australia na ito at sa mga travel niya, pag binisita ang tatay niya, ay talagang gustong gibain ng mga Bangag pero hindi naman sila magwawagi. Ginagawa lang ni Inday sa mga OFW at sa mga Filipino abroad kasi alam ko hindi talaga kayo mahindian. Dahil sobrang daming nagmamahal sa kanya. Palibhasa si Bangag Jr. ay walang nagmamahal sa kanya katulad ng pagmamahal sa mga Duterte. Kaya hindi naman kailangan ni Inday itago yung biyahe niya. Di ba si Bangag, nung pumunta sa Formula 1, nagtago. Ilan ba ang mga biyahe ni Bangag na itinatago niya na hindi nyo alam? Hindi natin alam. Kasi itinatago nga ng mga hudas. Yung pag-imbita ni Bangag Jr. noong January 2023 dito sa mga mga journalist o mga prostitute doon sa Malacanang. Remember that? Tinanong doon kung magkano yung expenses ni Marcos Jr. sa kanyang mga travel. Diba? At ang sabi niya noon, ito ang kanyang pagta-travel ay para makaengganyo ng mga investors. Now what, mga kababayan? Makakaengganyo ba siya talaga ng investors? Gumanda ba ang buhay ninyo? Anong napala nyo ng 2022 nung nag-travel si Bangag? 403 million pera ninyo. Nagkaroon ba ng ROI to? Ano ang return of investment ng pagta-travel ni Bangag? Wala. Dahil ang ginagawa nila, pumupunta sa ibang bansa para dalhin ang mga pera nyo, pera ng taong bayan na ninakaw nila. 2023, okay?
Up to this day, tinignan natin sa website, yung government website, walang report actually kung magkano ginastos ni Bangag noong 2023. Tapos the nerve, natatanungin si Inday Sara sa kanyang private travel kung magkano nagastos. Pero 2023 hanggang ngayon hindi ba ipaliwanag ni Bangag kung magkano ang total niyang ginastos. Although noong 2024 nakalagay dito ang kanyang budget ay 1.148 billion. 1 billion and 148 million pesos ang ginastos niya sa kanyang travel in 2024. Tapos si Inday ay pupunteryahin ng mga wayawa na ito. Well, alam na natin, actually, nakapagod na nga lang, di ba? Then 2025, magkano ang budget ni Bangag? Another more than 1 billion. Itong 2025. Tapos, ang budget ni Inday magkano lang? 42 million. Then 2024, 62 million. Then yung proposed 2025 is 62 million. Pero tandaan ninyo, si Inday Sara, kapag nagta-travel siya, nagdadala siya ng mga estudyante, yung mga batang estudyante. Remember that? Nagdadala siya ng mga like high school or elementary na sumama sa kanya. Yung mga deserving students na sumama sa kanyang travel para at young age makita ng batang ito kung paano mag-work, kung paano ito mga travel visit na ito ng isang vice president. Pero, ang expenses niya hindi billion. Di ba? Wala pa kang 100 million. Pero, mga kababayan, si Bangag, billion-billion. You compare, ano ang sinasama ni Bangag Jr. sa kanyang travel? Kumbaga, sino? Si Inday Sara, ang sinasama niya ay mga batang estudyante, mga deserving students para magkaroon ng opportunity ang mga batang ito kung paano makipagsalamuha o makipag-usap sa mga world leaders, okay? Ang isang vice president at itong mga high school student o elementary students, ma-experience nila. At itong mga batang ito, hindi ito mga mayayaman, mga galing sa kahirapan. Pero si Bangag, sino mga sinasama? Addictus, mga katsuktsakan, mga yawa, alputera,